pero post na nila ako sa Facebook na, Ay, ganun. oo, na ano daw, yung hindi sila naniniwala na nasa akin daw yung pera, baka daw kung ano daw bibiling ko kung ano-ano. Sabi ko, umuwi kayo para makita ninyo kung may binili ako, para sabi ko makita ninyo kung anong kalagayan ni Papa, tsaka tanungin na lang ninyo si Kapitan, yun ang magsasabi kung anong ginawa ko dun sa pera. Sabi ko ngayon sabi kong nakuha na namin yung pera, saka kayo magsusulputan, hindi ba po sa pag ano. Kakaroon doon ng problema dun sa kanila magkakapatid dahil nga daw dun sa natanggap ni Tatay Carlito na pera na 100,000. Sa't magpalakas ka pa, tatay, para maghaba pa ang buhay mo, mag-abot kang 200. Oo. Para another ano na naman yun, another 100,000. Good day po sa lahat ng viewers natin, maging sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at shoutout sa lahat ng patuloy na nagko-comment, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. Ngayong araw ay dadala ulit tayo kay Tatay Carlito matapos po yung nakaraang pagbisita natin na nagulat tayo na nakuha pala niya yung pera niya na 100,000 at ngayon nasikaso na yung another 100,000 para sa ano niya sa PWD. Ayun, at yung isa sa senior niya na 101 years old. So, ang galing. Kaya tara po, bisitahin natin. Hi. Hi. Kamusta ka? Kamusta ka, tay? Mga kalingap, si tatay hindi niya po alam na yung may pera na siya. Hindi po sinasabi sa kanya, no? Sige lang, tay, dito lang po kami. Halika po. Hawak ka sa akin. Halika. Walang makakasya. Ay, galing, may hawakan pa si tatay, oh. Sige tay, ingat ka. Dandahan. Kakabilib po 101 years old. Nanatiling malakas pa rin. Si Tatay Carlito. Kuya ako kasi kagabi, nagdasal ako sa inyo. Ano pong sabi niyo, tay? Nagdasal, tibilis ba ako kagabi? Opo, galing alam na lang Sabi yung araw. ko, hindi man ako paglagawan niya. Dumating kami. Hindi ko sila pagpapabaya. Grabe talaga si tatay magdasal, oh. Pinagdasal daw niya na sana hindi natin siya malingawan. Sa mga hindi nakakaintindi ng lingawan, makalimutan. So, andito naman tayo ngayon. Mahina na ako? Ha? Mahina na. Malakas ka pa, tay. Malakas ka pa. Ha? Malakas ka pa. Nakapaglakad pa man ako. Ha? Tabi po kayo, may sasakyan po tatay, oh. Tay, tabi ka, may sasakyan. May sasakyan, oh, tabi ka. Tabi ka dito. Nasaan po si Ate Salome? Ha? Si Ate Salome po nasaan? Dahil mo ka nag-uwi. Nasaan po sila? Sabi dito, nagbina, nagkukupra. Nagkukupra po. Isang simana na. Isang semana, tagal na pala. Hindi lang kasi alam ni tatay na may pera po siya, eh. Kung malaman niya siguro, baka kasi daw kunin ni tatay doon. Tay, narinig mo yung sinabi ko? Ha? Narinig mo yung sinabi ko? Ano? Narinig mo po yung sinabi ko? Hindi. Hindi? Oo. Hindi niya narinig, mga kalingap. Buti na lang. Sabi mo, alagyan mong ilaw. Opo, tay, lalagyan ko ng ilaw. Kaya nga po nandito kami ngayon. Sa Pasko ba? Hindi po, tay. Ngayon po bibigyan po kita ng ilaw, ha? O tara, kukunin natin yung ilaw ni tatay para ano. Sa mga kalingap po. Meron pa tayo dito na natitira na isang solar. Bibigay na po natin ito kay Tatay Carlito. Ma'am Margaret. Galing po kay kay Tita Margaret. Napakarami po ng ibinigay niya sa atin na mga solar para sa mga tinutulungan nga natin na may mga walang kuryente. Tay, alam mo kung ano to? Hindi ko alam. Solar ito, ilaw. Ilaw? Oo, marami ito, solar. Ay, di baterya. Hindi po, solar ito tatay, solar. Ay, may remote. Opo, yun. Maganda. Maganda, gusto ni tatay. Pagkasala mo, iilaw na agad. ilaw na. Ayan, may mga bumbilya dito mga kalingap. Tatlo itong bumbilya, tatlo. Ay, Tatlo yan, tapos mother, pahawak daw.
Ayan, tatlo yan. Tapos meron pa ito ditong flashlight. Oh, may flashlight pa. Oo. Oh, di ba? Oh, flashlight. Tapos kapag gusto mong buksan tatay yung ilaw, dito. Ikakabit yan. Isasaksak yun dito. Ano? Kala ko sa akin ang hindi ikabit. Okay. So mga kalingap, i-ano muna natin Sige. to doon. Ilalagay natin to doon kay tatay. Oh, dito ka lang tay, dito ka lang. Ako na maglalagay nito doon. Sige. Tara. Iakit natin to doon mga kalingap. Kasi yun nga, itong bagong bahay ni tatay, wala siyang ilaw. Ayun daw yung pinoproblema nila ate Salome. Kaya sabi ko, wag na niyang problemahin na tayo nang bahala sa solar kasi may natira pa naman tayo doon. Balik tayo kay tatay, baba tayo. Paano kaya si tatay? Sino kaya nag-ano nung... Tay, sino nagbibigay ng pagkain mo? Wala sa ate Salome. Ha? Sino po ang nagbibigay ng pagkain mo? Wala na ngayon. Kasang semana na. Ay, ganun. Wala akong nagkausap na ako. Ang sabi nila, 3 araw lang. 6 na araw na. 6 na araw nang wala. Oo, wala na akong bigas. Ang bigas ko dyan, isang litro lahat na lang. Oo. Kawawawa ng buhay ko. Grabe naman. Kasi mga kalingap, sabi ng ano ni ate Salome dito, babalik na daw po bukas. Hindi lang alam ni tatay. Pabalik na rin daw bukas sa ate Salome. Oh tatay, may dala po ako dito sa iyo. Oh. Buksan natin kung ano laman nito tay. Na natin buksan. Okay. Para ano, ito mga laman nito mga kalingap ay mga pang-ulam. May spaghetti, may pansit, may bihon, may Matitumba ko. ingat kayo tay at baka matumba kayo. Basta ko natakalang tindig. Oh, di tara na doon sa taas. Ganun yan. Tara na doon sa taas para makaupo ka. Tara na po doon. May mga laman yan mga kalingap na gatas para pampalakas si tatay. Hindi ko na kaya. Pag Kape. punta doon sa tinalon, Hindi mo na kaya. hindi ko na kaya. At magpalakas ka pa tatay para maghaba pa ang buhay mo. Mag-abot kang 200. Oo. Para another ano na naman yon, another 100,000. 200 na yun. 200, balik 300,000 na. Ang tatay. Pasok sa loob. Akin na yan. Oh. Tay, huwag mo na itong buksan ha. Diyan mo na sa loob mo. So yun mga kalingap, hindi lang natin naabutan si ate Salome, sayang. Kasi, umahon po. Okay. Kasi nga mga kalingap, nasabi sa atin ni ate Salome noong nakaraan na medyo nagkakagulo nga daw sila magkakapatid dahil doon sa pera na natanggap ni tatay Carlito. Sabi kasi ni ate Salome na nagkakaroon doon ng problema doon sa kanila magkakapatid dahil nga daw doon sa natanggap ni tatay Carlito na pera na 100,000. So medyo nagkaka-problema sila magkakapatid dahil doon at parang hinahanapan nga si ate Salome. At sabi nga natin Salome, di niya alam yung gagawin kapag nakuha pa ulit yung 100,000. Hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin. Kaya nga po sana masuggestan din si ate Salome na pwede niyang kunan na ng lupa para kay tatay kung dumating man yung oras. Kasi ano pa lang ni ate Salome yung yung St. Peter. Ang sagot ng St. Peter, kabaong lang yun, di ba? Tsaka yung setup nun sa gabi ng lamay. So, hindi naman po sa minamadali, pero lahat naman tayo dapat pinaghahandaan talaga yung ganito. Para wala nang iisipin sa ate Salome, wala na siyang problemahin. Once na maiano na po yung lupa, na may lupa kasi yun yung mahal, di ba? Oh, mahal yun. Inaabot po yun ng magkano binayaran ko dati dun kay Rans? Di ba tatay Ado? Kay Tatay Ado yung tayo ang nagbili ng lupa. 14. Parang 14 14,000 yung lupa. So sa 100,000 na matatanggap ulit ni Tatay Carlito, maganda po sana. Mabilhan na talaga din ng lupa si Tatay. Yung pagpepestuhan para kasi yun naman talaga, doon naman talaga lahat ay papunta. Kumbaga maswerte lang din yung mga napaghahandaan yung yun nga yung pagpunta po sa kabilang buhay, no? At sa mga nagko-comments dito kay tatay, sabi daw yun nga, plywood yung ikinabit sa bahay niya kasi kala ate Salome naman po dito ay
sa tingin nila siguro ito yung aabot dun sa pera na inilalaan nila para sa pampabahay. No, kaya yan lang siguro yung inano ni Ate Salome. At least naialis po si Tatay Carlito dun sa dati niyang pwesto na nagkakaproblema talaga dun. No, at least dito okay po dito sa napwestohan niya. Malapit pa kay Ate Salome. Tungkod daw. Nagbaba na naman si Tatay. Tungkod yan, tungkod niya. Yung Ha? tungkod, wala lang dito. Dala niya doon sa taas ah. Andun sa taas na yun. Check nga natin mga kalingap tong bahay ni Tatay Carlito kung ano pa ba yung kailangan baguhin dito kasi yun nga nabasa ko kasi mga comments na dapat daw siguro may semento ito dito. Itong baba na ito dapat daw siguro yan nilagyan mo lang doon ni Ate Salome ng kahit isa o dalawang hollow blocks para daw kapag nababasa hindi kagad masira. May point din naman yung mga viewers kaso nga lang hindi natin masisi kasi binabudget lang din siguro ni Ate Salome kasi may mga paglalaanan na importante. May plastic naman silang alternative na ano. May nilagay naman na plastic ano para in case Hindi rin nababasa yun. hindi rin mabasa ano. Pwede din. Tapos ito yata yung nagsisilbing CR ni Tatay. Oh. Yeah. Ito ano? Oo. Ang nilagay na lang nila ano? Here. Yero. Medyo maingay nga lang to, di ba? Kapag tinatamaan ng ulan, medyo maingay baka hindi rin makatulog Paano yung mo matanda. pagpaligas dito? Paano daw magpalingas? Tara. Tara na si tatay. Paano magpalingas? Ito Tatay ito. Ito. Ay, oo. Kapag flashlight naman ito. Tanggalin ko na itong plastic ha. Kapag flashlight ito, tapos kapag papalingasin mo naman ito. Ha? Okay. Nakakuha na. Oo. Nakuha na. Sige tayo, pasok ka na po doon. Pasok ka na po. Opo. Okay. Panatag naman na tayo mga kaling kasi bukas nandito na rin naman si Ate Salome. At yun po yung sabi ng katabi ng kanilang bahay na sinabi doon Ate Salome. Bukas na siya babalik kasi nagtatrabaho din po si Ate Salome ay. So yun nga. Sana sa mga kapatid ni Ate Salome kung medyo nagagalit sila kay Ate Salome kasi nag-iisip sila kung saan dinadala daw yung pera. Pwede naman po kayo sana magpunta dito, di ba? Pwedeng pumunta kayo dito para malaman niyo talaga mismo kung saan ba ni Ate Salome dinadala yung nakuha ni Tatay na 100,000. Sinabi na nga niya, di ba, binigay niya kay Kagawad ba, Kapitan? Kay Kapitan, binigay na nga niya kay Kapitan para hindi siya mapag-isipan. So, yun nga, yung mga kapatid lang yung nagkakaproblema. So, sabi ni Ate Salome, umpisa pa lang, medyo mainit nga daw talaga yung pera. Alam naman natin, pag pera, mainit talaga yan. Maraming nagkakaaway dahil sa pera, maraming nagkakagalit, ganyan. So, yun. Okay naman yung nakita natin sa bahay ni Tatay Carlito. Hindi naman natin masisi si Ate Salome kung ito lang yung naipagawa niya. At least, sabi ko nga sa inyo, at least naialis siya na dun. Di ba kasi dun puro stress siya dun, di ba? May dun, problema. May problema dun. Kasi nga patir lang dun si Tatay Carlito. Madalas sinasabi na na binabato daw siya, pero kahit hindi man totoo, kaya nga lang yun yung iniisip ni Tatay na binabato siya. Kasi may mga kapitbahay siya na gano'n na medyo hindi sila nakakaintindihan. Kaya yun yung iisipan niyang gumagawa ng mga bagay na gano'n. Hindi kagaya ko nandito siya, medyo panatag siguro yung pag-iisip ni Tatay dito. Tsaka bukod doon, lumalakad kasi si Tatay ng pagkalayo-layo. Pakita mo rin yun, yung nilalakad niya na yun, makita niyo yung pataas yan. Dati nung nandun pa siya, lumalakad pa siya dito para lang makapunta ng tindahan. Hindi kagaya ngayon, pagbaba niya dito, tindahan na kaagad yan sa labasan. Malapit na, hindi na po siya yung kagaya dati na nag-worry tayo na baka mamaya malaglag niya sa tulay na yan. Ilog po yan, hindi natin mamalaya, din na lang doon. At least dito, naisip natin Salome. Hindi ko lang alam kung kanino itong lupa. Wala ba nabanggit sa Salome nun? Yata, Kagawad yata. Kagawad, Kagawad siguro po yung nagpa-tira dito kay Tatay Carlito. So, salamat kay Kagawad at binigyan nyo na mapipistuhan dito si Tatay Carlito. Okay? Paano? Pupunta na din tayo? So, wala kasi si Ate Salome. At least, nakapagdala tayo ng kunting blessing kay Tatay at yung pangako nating ilaw, tinupad po natin para kay Tatay Carlito. So, maraming salamat po ulit sa suporta nyo. Supportan nyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos. Salamat sa cameraman Rans Gomez. At sa lahat ng supporters. God bless po.